Magandang oras po. Ito po ang ating mutya ng tagulilong. Ayan po ang itsura sa mutya ng tagulilong. Ayan. Kung sino yung hindi pa nakakita ng mutya ng tagulilong, ito po yon. Ayan po yung mutya niya. Sa may nagtatanong po kung ano po yung tagulilong, ang tagulilong kasi isa po yung ibon. Ibon po yan na kung saan siya nakatugpa o nakapaglipad kung saan siya makadapo, yun ang kanyang hitsura na pwede siya magbago. Kaya yan po ang ating mutya ng tagulilong. Yan. Yung tagulilong kasi isa po yung ibon na marunong siya magbalat kayo o mag-transform sa kanyang balahibo, kulay at anyo. Yung tagulilong. Kung halimbawa makadapo yan sa kulay green na dahon, ang kulay din ng balahibo ng tagulilong ay kulay green. Kulay green yung yung tagulilong na ibon. Kaya ito po ang kanyang mutya, dahil hindi kasi basihan ang itlog niya o nagiging bato ba ang kanyang itlog, dahil nga kapag makakita ka ng mutya niya, maraming paraan po ang kalikasan at nagmamay-ari sa ibong ito. Dahil kahit nga yung mga bato binuhat ng mga langgam o yung binuhat ng mga ibon, tapos yan ang pinaglalaroan nila bato, ay may birtud din po yan. Dahil pinaglalaroan ng ibon yung bato. Mas lalo na kapag yung bato na pinaglalaroan nila na hindi talaga nila pakawalan hanggang sinong makaagaw sa batong yan. Kaya itong batong ito ay pinag-aagawan ito ng ibon na tagulilong. Ang unang dumapo nito, yung kulay green na kinuha niya ito. Pagkuha niya, hinabol siya sa kanyang kasama na tagulilong rin na ibon, at ito ang pinag-aagawan niya. Habang ako'y nakatingin na pinag-aagawan nila ito, yung nakaagaw una dito sa batong ito, ipinasok niya ito doon sa butas ng kahoy sa mataas at binuhat niya ito. At nung hinulog niya doon, ito kasi ito yung kahoy na malaking butas, pinasok niya yan doon. Ito yung puno na kahoy na malaki, ganon. Kung nakita na kayong malaking kahoy, may butas po yan, di ba? May butas yan. Yung butas kasi yun ang tinatawag na buko. Yung buko ng kahoy, kapag mabali yan, mabali yung sanga, magbutas yan. Yung sanga niya, yung sa puno talaga ng kahoy, mabutas yan. Tapos pagkabutas niyan, doon yan nakukuha. Ang kasaysayan po sa pagkuha nito, pinagagawa nila itong bato doon sa lupa. Habang naglalaro yung mga ibon na tinatawag na tagulilong o tinatawag na daplak. Kasi yung tagulilong kasi sa amin, sa Tagalog, daplak yan sa Tagalog. Sa Bisaya, tagulilong lang yan na ibon. Pinaglalaroan nila itong bato. Pinagagawa nila ito. Tapos tiningnan ko doon sa aming bukid sa Kadaruhan. Pagtingin ko, may binuhat yung ibong tagulilong at hinabol sa dalawang ibon rin na tagulilong. Tapos pagkahulog ito sa lupa, kinuha agad sa isang ibon na tagulilong itong bato na ito at nilipad niya patungo doon sa malaking kahoy. At kitang-kita ko talaga. Pagkatapos, hindi pa siya nakapunta doon sa pinakamataas na kahoy na malaki, nahulog itong batong ito. Pagkahulog, hinabol naman ng isa at pinulot naman ito. Pagpulot niya, lumipad naman siya patungong taas at nilagay ito doon sa butas ng kahoy. Ganon.
Kaya tiningnan ko talagang mabuti kung ano ba yung pinaglalaroan niya. Ngayon, inakyat ko yung kahoy. Pag akyat ko sa kahoy, kung saan nakita ko itong bato na hinulog niya di doon sa butas ng kahoy. Pag akyat ko, ito po ang aking nakukuha. Ayan. At pinagtataka ko sa batong ito at ganyan ang hitsura niya. Ganyan. Kaya itong batong ito, mayroon po itong birtod na galing sa tagulilong. Kung ano yung kakayahan ng ibon na yon, kapag dala mo itong bato na ito, ay ganon rin ang kakayahan mo. Pwede ito magamit sa balat kayo. Yung ibig sabihin balat kayo, yung mag-transform ang hitsura ng tao. Kung halimbawa, kung saan ka makapagdapo, kung kulay green, green yung kulay ng balahibo mo. Kung itim, itim yung balahibo mo. Kung puti, puti yung balahibo mo. Dahil ganun talaga yung hitsura ng tagulilong na ibon. Ganun ang kanyang ugali. Meron akong tagulilong dito na ibon na palagi siyang dumadapo dito sa aming kadaruhan na tuod. Kapag makita mo yan talaga, parang tuod talaga ng kahoy. Pero paglapitan mo, paglipad niyan, ibon. Ibon, yun ang tawag na tagulilong. Pero hindi mo mahuli-huli yan. Hindi mo mahuli-huli. Makita mo lang yan dahil nga dumadapo yan sa mga tuod. Kapag makita mo na yan, obserbaran mo kung anong itsura, kung makadapo naman siya ng ibang kahoy. Kaya minamanmanan ko talaga yung ibon na yan dahil nga marami akong narinig sa ibon na yan po ay may kapangyarihan. Kaya yun, nagkataon na nakita ko at minamanmanan ko talaga sa mahabang panahon na yan, ang ibon na yan ay may kapangyarihan. Kaya minsan nakakuha na ako ng ibon, yung itlog na yan, daplak ang tawag. Nakakuha na ako itlog, pero ito iba. Iba talaga ito. Dahil nga yung forma sa bato, para siyang para siyang maraming hugis-hugis. Kulay dilaw na may puti. Ayan. Kaya itong bato na ito, mayroon akong meron akong suspect nito na malaki talaga ang aura sa batong ito dahil hindi ito paglalaroan ng ibong daplak o ibon na tagulilong kapag wala itong power. At hindi rin ito dadalhin doon sa taas kung wala itong gamit sa kanila. Kaya ito'y gamit ng bato. Kaya ito'y gamit na batong tagulilong na pwede nila gamitin ito sa kanilang katawan. Kaya itong mutya niya, dahil pwede na itong tawaging mutya dahil galing ito sa kanila. Kaya itong mutya niya, mataas po ang kakayahan nito na bigla kang mawala at bigla ka ring magpakita. Kaya ayan po ang hitsura niya sa bato na kanilang binubuhat na pinaglalaroan. Kaya hindi ako mag-expect na ang ibon na tagulilong ay maglalaro sa batong ito. At kahit nga ahas, mayroon din po yang pinaglalaroan. Dahil alam ko sa maglalaro ng mga bato, ahas lang po yung tinatawag nila na trabungko ng ahas. Pinaglalaroan nila yung bato nila. At ito rin, pinaglalaroan din ng ibon na tagulilong. Baka ito rin ang trabungko ng tagulilong. Trabungko ng tagulilong na ibon. Kasi yung tagulilong kasi sa amin yan, yung ibon na yan, ang pangalan namin tagulilong. Yung tagulilong sa Tagalog yan, may pangalan nila na tinatawag na daplak. Sa Bisaya, tagulilong. Iwan ko kung ano ang pangalan sa ibang tribo o lingwahe, yung ibon na yan. Kasi sa amin yan tagulilong, wala nang ibang pangalan yan, tagulilong. Kaya ito po ang mutya ng tagulilong na kanilang pinaglalaroan ang trabungko ng bato. Kasi kapag bato kasi pinag-uusapan, ang tawag po yan kasi nangingibago ako sa kanilang pinaglalaroan. Yung bato ang pinaglalaroan. Ngayon naisip ko sa isip ko na yung
ahas naglalaro ng bato na nag-iilaw. Kaya ang tawag doon sa ahas na bato nag-iilaw na pinaglalaroan nila, trabungko. Ito kaya ay pwede rin nating sabihin na ito'y trabungko dahil pinaglalaroan din ito ng ibong na tagulilong. Kaya pwede rin sabihin natin ito'y trabungko ng tagulilong. Pero yung trabungko ng ahas, maglalaro riyan sila gabi. Pero trabungko ng ibon na tagulilong, araw. Kasi araw ko ito nakuha. Ayan. O sadya lang talagang pinaglalaroan nila itong batong ito. Kaya kayo na po ang maghusga sa aking sinasabi kung ano ang pwede nyong masabi sa mutya. Para sa akin ito'y mutya na pinaglalaroan nila na 3 pirasong tagulilong na ibon na naglalaro sa batong ito at nilagay po ito doon sa butas ng kahoy doon sa malaking puno. Kaya yun lang po ang aking masasabi sa batong ito. At hindi ko na itaas ang aking kwento, hanggang dito na lang dahil mahaba na tayo at yung oras natin maiksi lang yung binigay sa atin. Kaya hanggang dito na lang po. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye. Ingat po kayo palagi.